Sabi nga nila sa tuwing nalalapit ang Pasko ay nagsusulputan ang iba't ibang uri ng panloloko. At sa mga scam ay hindi ligtas sina lola't lolo. Kumakalat muli sa social media na tatanggap ng 1,000 piso kada buwan ang mga edad 60 pataas kapag sila ay nagparehistro sa National Commission of Senior Citizens. Sa mensahe may anunsyo pa na ang Office of Senior Citizens Affairs ay wala na sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Social Welfare and Development dahil nailipat na ito sa NCSC. At kapag pinindot ang link ng registration ay lalabas ang website ng NCSC. Sa panayam ng Radyo Inquirer Online kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, sinabi niya na ito ay fake news at maituturing na scam. Para sa ating mga minamahal na senior citizens, yan po ay isang kasinungalingan sapagkat wala pong pondong maibibigay ang gobyerno tungkol dyan. Yun nga pong 500 na increase ay nahirapan tayong ibigay sa mga senior citizens. Yun pa kayang 1,000. At dahil nauugnay sa NCSC ang kumakalat na sinasabing maling impormasyon, nanawagan si Ordanes na ito ay agad malinawan upang mahinto na ang panloloko sa ating mga lola't lolo. At ako'y nananawagang muli sa National Commission of Senior Citizens na kung maaari ay linawin nila itong scam na ito. Sangayon po ako sa kanilang online registration, pero kung lolokohin niyo po ang mga senior citizens na kapag nagparehistro ay magkakaroon ng 1,000, yan po ay malaking kasinungalingan. Ayon pa sa mambabatas ang Department of the Interior and Local Government ay naglabas na rin ng abiso noon pang Marso at hinihingi ang paliwanag at paglilinaw sa layon o motibo ng online registration ng senior citizens sa bansa. At noong nakarang Oktubre ay sumulat na rin si Ordanes kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano para bigyan linaw ang pakay ng online registration ng mga nasa edad 60 pataas. Halos 2 buwan na nakalipas, wala pang sagot ang ahensya, kaya't ikinukonsidera na ni Ordanes na magpatawag ng pagdinig bilang namumuno sa House Committee on Senior Citizens. Hanggang sa ngayon po ay hindi nila sinasagot yung aking sulat. Kaya ako ay gagawa na naman ng investigation upang malaman ang involvement nila sa mga panloloko sa senior citizens. Ako po ay hindi magtataka na hindi niya masagot kasi hindi naman po siya nakapokus sa trabaho ng NCSC. Ang trabaho po ng NCSC ay i-transfer ang function ng DSWD sa NCSC. But up to now, 3 years na po nakakaraan, hindi po umuusad ang transition. Hindi ako magtataka na itong aking sulat sa kanila ay hindi nila aksyonan. Kaya't panawagan ni Ordanes sa mga kapwa senior citizens. Kaya sa atin po mga senior citizens, ang aking panawagan, huwag po kayong maniniwala na pag nagparehistro, makakatanggap ng 1,000. Ako po ay sang-ayon doon sa online registration, pero yung lulukuhin kayong mga senior citizens, doon po ako hindi sasang-ayon sa kanila. Sa NCSC website, noong nakaraang Pebrero, may abiso na sa mga senior citizens na mag-ingat at huwag agad paniwalaan ang mga kumakalat na maling impormasyon ukol sa pensyon. At naglabas na rin ng kanyang paglilinaw si Commissioner Raymar Mansilungan. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.